Okay, for our message, the title of our message, Overcoming Anxiety and Anger. Ato ning gibase sa Salmo 37. O, with the ongoing COVID-19 crisis, there are possible two negative emotions running through our minds. Karon nga panahon sa COVID-19, tingali adunay mga negative emotions nga nagdagandagan sa atong pangunahuna. Usa niini kini gitawag og anxiety. Kabalaka, kaguol, kahasol sa atong pangitabo karon. Ikaduha kini gitawag og anger. These are two negative emotions. Anxiety, kasuko, kabalaka, or kanang kasina sa ato nakita sa pangitabo sa palibot nato karon with the ongoing COVID-19 crisis. Nga unsay dagan sa palibot sa tan-aw nimo tingali kining duha ka mga negative emotions na animo karon. But before ta padayon, mga tagkaalam una sa Ginoo. Ama na mo nga langit nun. Diyos gamhanan sa tanan, salamat sa maghatag ka namo nga kagayunan nga makapaambit sa imong mga pulong. Teach me what to say and teach me what not to say. Give me the wisdom, Lord, to expound your word. Help me override the outline I prepared. And I pray for all nga makabati ning mensahe ikaw magapamuhat through the power of the Holy Spirit. This I pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Okay, overcoming anxiety and anger. So sa atong kinabuhi, sa kinabuhi ni David, aduna tay pareho nga mga kasinatian. Si David niagi siya og anxiety, anger, sumala sa iyang obserbaran sa palibot siyang nasod sa Israel nga mga pangitabo o krisis nga inagian. Pero kining anxiety ug anger nga na-experience ni David because of crisis sa iyang nasod, naka-overcome siya niini. Og iyan ning gi-share, iyang gi-instructan ang mga Hudiyo nga mga matarong how to overcome anxiety and anger. Mo ni sulod sa Salmo 37. Psalm 37 is a psalm of David in which he was instructing the righteous Jews how they can overcome their anxieties as well as their anger. Mo ni sulod sa Salmo 37 nga salmo ni David. Kaya naka-overcome siya sa anxiety ug anger. Iya kining gi-share. Iyang gipaambit sa mga Hudiyo nga mga matarong nga mibati pong iun-ini nga pagbati aron sila makamaon saon pagbuntog, pagdaog ining anxiety ug anger. Muni sulod sa Psalm 37. This Psalm 37 is addressed to the righteous Jews sa panahon ni David. Gi-encourage sila nga mo-overcome ilang buntogon ang kabalaka o kasuko. Dunay duha ka partes to minsan nato karon. Part 1, mag-iskuta sa anxiety and anger. Part 2, the solution to anxiety and anger. Part 1, anxiety and anger. Unsa mahinungdan o mga rason ngano nakabaton man ang mga righteous Jews sa panahon ni David hining kabalaka, kaguol, o kasuko. Gani tingali, kasuko pangato sa Dios. Unsa may mga rason nga nung niabot man nila ning duha ka negative emotions, anxiety and anger. Usa niini kining karaan ng pangutana
nga gabalik-balik na sulat sa Biblia kining, why do the wicked prosper while the godly painfully struggle through life? Ngano man nga ang mga daotan milambo man nga sinso man, ug ang mga matarong nag-antos manos kalisod. Muna usas mga rason ni create ug anxiety sa mga tao nga matarong panahon ni David sa nakita sa palibot. Mingon ang bersikulo 1, mingon si David sa mga righteous Jews sa iyang panahon, do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. Meaning, ayaw kasuko, ayaw kalagot sa mga tao nga dautan, ayaw kasina sa mga tao nga nagbuhat og dautan. Ngano? Tungod kay nakita man ni David o sa mga tao sa panahon niya nga mga taong dautan niya sinso man, naglambo man sila. So asa man ka masina sa taong dautan kung wa siya masinso, kung nagkalisod-lisod siya, gisilutas Ginoo siya, natural di ka masuko, di ka masina. Pero ganun nasina sila sa mga taong dautan. Kaya mga taong dautan, milambo pa, miyasinso pa, kay kanila nga nagtinarong. Muna nga, ni-create kini siya og anxiety, envious or envy, o kasuko sa mga taong dautan nga milambo. Muna sa sinungdangan nung na sila'y kabalaka, kahasol, kasina, o kasuko. Tungod kay ang mga tao ng dautan, maayong kahimtang, gatik advantage, milambo, ang sila hinoon nga gatinarong, nagkalisod. So, muna usa sa mga verse, ng context na ning Psalm 37 is about righteous Jews nga nabalaka, naglagot, nasuko, nasina sa mga taong dautan nga naglambo, ang sila hinoon galisod. Lain pang bersikulo, verse 7, ikaduhang bahin, maghapon, do not fret when people succeed in their way, when they carry out their wicked schemes. Yes, David, ayaw mo ka lagot, kasuko, kasina sa mga tao nga nabalampuson sa ilang daotang mga tinguha. When they carry out their wicked schemes, ang ilang mga scam, nagbalampuson, ang ilang mga binuang nga buhat, ni succeed, nagbalampuson sila. Yes, David, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaguol, o kasuko, kasina, sa mga taong dautan nga nag-asinso ilang mga gimmick. Kaya nibati lagi sila, o kabalaka, kasuko, o kasina, nganong sila nagbalampuson nga dautan man. Nganong sila may asinso nga gabinuang man. Nga sila gatinarong naglisod mahinoon. Moni ang mensahe sa Salmo 37. The righteous Jews versus the wicked. Miyon si David, do not fret. Ayaw kabalaka, kaguol kasina, kumasinso sila. Lain pang bersikulo. Verse 35. Ngayon si David, sumala siyang obserbasyon. I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a green tree in its native soil. Ngayon si David, nakita nako ang sa kataong dautan o way kaluoy nga tao nga nagmalambuon murag sama sa kahoy nga lunhaw kaayog mga dahon diya sa nindot nga yuta. Muna nakita ni David o sa mga taong matarong sa panahon niya. Mauna nga ni-create ni siya og kasina, kasuko, og kabalaka. Nganong sila may niasinso, nga dautan man sila, ang kitang gatinarong, makaluoy mahinontag kahimta. Muna yung mga raso nganong nakabaton sila og anger, anxiety, og envy.
Sa atong palibot karon sa atong panahon sa pandemic crisis, dakong posibilidad nga ang mga tao sahay mubati pud sa maniini. Nganong sila manoy hayahay. Ang mga kurap mo man ay duos luwag. O siya mubati taniini. Ikaduha nga rason ngano nga ni-create sa mga righteous Jews kining anger, anxiety, even envy. Usas mga rason ni mo ni. The tenure of their existence in the promised land was repeatedly under threat. Ay kalimot, nga mga Hudyo ni panahon na, nagpuyo na sa promised land. Naa na sila gapuyo. Pero, wa sila maka-enjoy pag-ayo sa moong promised land sa iyang to the fullest, tungod kay kanunay silang gihulga sa ilang pagpuyo nga basin mapahawa sila sa maong lugar. Ngano? Because of certain nations wanted to invade the land. Bisan pag nanas dapit sa Kanaan gapuyo, napadahang mga nasod sa palibot nga gusto mo atake nila, nga sigig hulga nila, nga sigig panghadlok nila, nga usahay ni create nila og kalisang nga basig mapahawa sila sa mong lugar. Mo na nga wa sila kaayo ka-cultivate sa mong yuta. Sa promised land on top flowing with milk and honey. Ikaduha nga rason nganong ang ilang tenure pagpuyo sa promised land kanunay gihulga. Because of wicked people and corrupt rulers of Israel. Tungod kay niya mga tao gapuyo sa Israel, nga mga taong dautan o ilang hari, mga corrupt, wicked. Unya, nasayad man sila, nga kubinan sa Ginoo yun ini. Kung dili magbatinumanon ang katawhan sa Israel, ang hari sa Israel, ang Ginoo magsilot kanila pinaagi sa pagpahawa nila sa lang dapit kipuy-an, pinaagi sa pagsulong sa laging harian aron sila pilihon. So the tenure of their existence in the promised land was repeatedly under threat. Mao na nga ni create kini kabalaka, kaguol, kahasol nila ibin kasuko. Nganong ingon ini man ang panghitabo. So, niingon ang verse 9. For those who are evil will be destroyed. Mingon si David. Katong mga dautan nga naas atong nasod will be destroyed. Meaning, naaghapon na muyo dias Kanaan, bisan ang Ginoo nagpapuyo na nila, nagyapoy mga evil men o corrupt rulers nagpuyo sa ilang dapit nga gipuy-an nga promised land. Muna mingon, those who hope in the Lord will inherit the land. Meaning, nana sila sa promised land. Pero, wa pa sila ka totally kanang ugmad sa mong yuta tungod sa mga hulga sa palibot o sa sulod sa ilang nason. Nana sila kapuyo, pero wa gid nila ma-inherit ang kanindot sa yuta. O mayon diha nga sa nanging bersikulo, but those who hope in the Lord will inherit the land. Wa mingon nga wa pa sila kapuyo sa yuta. Nana sila, pero wa sila kaugmad, katagamtam sa fullest nga pagkanindot sa mga yuta tungod sa mga hulga sa palibot nila o sa sud sa ilang nasod. Mao na nga ni-create kini siya og kabalaka, kaguol sa ilang kasing-kasing. Mingon ang verse 34a. Mulig yun ni David sa mga nabalakang mga righteous Jews sa ilang kahimtang o naikasuko sa panghitabo. Mingon siya, wait for the Lord and keep His way. So ang punto ni David mao ni, ayaw lang
kaguol, ayaw lang kabalaka, just wait for the Lord. Keep His way, meaning padayon lang. Kaya nakita ninyo nga mga hulga, nakita ninyo nga niya sinso ang mga dautan, may lang kahimtang, ay lang mo, tutok ana, wait for the Lord, keep His way, meaning, all we need to do is to be patient. Pailob lang, padayon lang, persevere lang ta. Muna'y punto ni David. This is the admonition that David was giving to his fellow righteous Jews. He was saying, just be patient. Pailob lang, wait for the Lord. Keep His way. Meaning, you need to be obedient to the Lord. Bisas mahitabo. Keep His way. Be immovable. Be steadfast. Keep His way. Ayaw padaog. Ayaw pauyog. Ayaw pa-discourage, pangitabo. Just keep His way. Padayon lang sa Ginoo. Meaning, we need to be patient in the midst of this crisis. Moabot rang panahon nga ato rang ma-inherit kini mong yuta, ato rang maugmad pag-ayo. Wait for the Lord and keep His way. Ngayon siya, yung Ginoo niya, He will exalt you to inherit the land. Si David mingon, ang Ginoo iratang patigamtamon sa yuta sa iyang kanindot nga atong gipuy-an. Pagkaron, pailob siya. Sige lang yung mga panahon sa palibot nato, pailob lang ta. Ay kalimot kining land of promise, gisaad sa Ginoo kang Abraham. Usa ni kasaad sa Ginoo nga to sa kaliwat ni Abraham nga ilang pagapuy-an. Nga nindot nga dapit nga yuta. O nana sila. Nagpuyo sila. Pero wa sila katagamtam pa nining panahon na sa fullest extent sa goodness sa yuta. Mapunta nato karon nga mga magtutuon ni Kristo. Sadyang miingon ang Biblia, sadyang mutuo ta og madawat ni Kristo as our Lord and Savior. Puyo ta sa kingdom of God. Mabilong ta sa kingdom of God. Maka-inherit ta sa kingdom of God. So, pagkakaroon, we are now in the kingdom of God. Kaya ito namang gidawat si Kristo as Lord and Savior. Pero wa pagyud ta maka-enjoy sa fullest extent sa blessing of the kingdom of God, literally. Ngano? Niya patas kalibutan nagpuyo. But inside of us, nato ang kingdom of God. Muna mingon ang Romans 14 verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So pagkakaroon, we are now in the kingdom of God. Sa sulod nato. Pero wa pagita fully enjoy the literal kingdom of God in the future pa na. Sa panahon maghari na tauban ni Kristo literally. Pero pagkakaroon, we are now in the kingdom of God nga sa sulod nato naning kalinaw, kalipay nga iya sa Holy Spirit even in the midst of crisis. Mao na ang kingdom of God nga ato masinati karon. But the literal kingdom moabot na unya. Mo sa naitabo sa mga Israelita. Gina ni David, pailob lang. Sige lang nga nagpuyo na tas kingdom of Canaan nga saad sa Ginoo. Na may problema, sige lang, pailob lang kay moabot rang panahon ato ginig maugmad to the fullest extent kining yutaa. Just be patient. Ikatulo, nganong ni-create sa ila kining kabalaka, kahasol, kaguot, o kasuko. Tungod kay God seem like an idol spectator. Mga Hudiyo nagtanaw
sa ilang kahimtang, murag wa man ang Ginoo pagkabana. Ang mga daotang tao nag-asinso, mo'y nilambo, ang kita hinong katinarong galisod, nawad ang tag mga trabaho, galisod tong palibot, murag ang ginawa man ng pagpakabana. It seems like nga idol spectator lang ang Diyos, gatan ang mga gibuhat. Muni usas ni create nila og kabalaka, kaguol, kahasol, og kasuko. Example karon sa COVID-19, galisod ka pa. Unya, nakapas, gi-quarantine pa ka, wakit trabaho. Unya, ni positive pagyug ka. Mo create ni mo kabalaka o sa kasuko, nganong ako pa man, nganong yunini man Lord. It seems nga wa ka pagkabana. Maybe that is one of the things that is producing anxiety and anger sa itong kinabuhi karon. Muna mingon si David. Sa mga righteous Diyos nga na ay kabalaka, kaguol, o say kasuko sa pangitabo. Ngayon siya, do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Ngayon siya, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret. Meaning, si David ningon, ay mong kabalaka, kaguol, kalagot sa mga taong dautan. Refrain from anger. Ayaw, pag kinabuhi nga, nas kasuko, biyain na imong kalagot. Do not fret. Sa ibliya mga igsoon, ingon nga, pwede kang masuko, pero ayaw pa pagkasala. Nilagyan sa episo. So, pwede kang masuko, righteous indignation, or righteous anger, pero ayaw pa pagkasala. Si Ginungis magani, nasuko sa templo. Pero, usa na kakasuko, ang itawag og righteous indignation. Pwede kang masuko, pero ayaw pa pagkasala. Ngano? Kung maglinger ka, magyampungad ka, diyas kasuko, magdugay ka diha, it leads only to evil. Kung naganis kasuko ka, kalagot, dako ang posibilidad nga makasala ka o mapili ka sa sayop nga pagpili sa kinabuhi kay naakas kasuko. Mabitaw dili maayo nga mo desisyon ka, nakas kasuko. Dili maayo nga makig-meeting ka, nakas kasuko. Dakog posibilidad masayop ka sa imong mga desisyon. Because anger, wrath, only leads to evil. Muna Amos David, refrain from anger, turn from wrath. So, we need pagpili sa kinabuhi nga pailom lang. Dili kay magbaton ta diha sa kasuko o niya magdugay ta diha. Upat ka rason. Nganong nagabaton silang anxiety and anger, even envy, because of they are unable to see things from God's perspective. Ang mga Israelita, they wrongly conclude. Tungod silang nakita sa palibot nga ang mga mga dautan hinoon, ang katong mga nag-take advantage, nag-asinso maayog kinabuhi, sila katinarong nag-struggle. Usahay, mubati sila nga, mukonclude sila, this is unfair. Unfair man di man ni sakto, di man ni maayo. Ug-usahay mo create pa o pangunahuna nga ang Ginoo unfair. Because of this, some righteous Jews concluded that this is unfair, or they might conclude that God is unfair. Wala nga ang ilang pagtanaw sa panghitabo, wa sa kita sa insaktong perspective. Sa atong sitwasyon karon, example no, sa atong
sitos palibot ato karon. Social distancing. Unsa man to pag social distancing kung pobre ka? Nga sa balay, imong sala, imo pong kananan, imo pod nga kwarto sa mga squatter area. Sa mga dato, okay na kayo na nila social distancing. Kaya kada tao, like kwarto, kaya may kaya mo sila, ilang kwarto, lahi, kanaan lahi, ilang CR, ilang kada usa, pero di kas mga pobre. Maailan ning social distancing sa may maka-afford. Kung ikaw, pobre ka. May ka nga unfair man ni Ginoo para hanig problema, pero sa kahimtang pag-response sa problema, more man unfair, Lord. Hayahay mga dato karon. So, usahay, bubati na nga sama niini. We are unable to see things from God's perspective. Muna mo conclude nga unfair ang Ginoo. Unfair ang pangitabo. Unfair ang gobyerno. Mingon si David, balik na sa verse 1, do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong. Meaning, there are people who are taking advantage the situation. Karang panahon na sa ato. No. Kung lakas ka, may kaya ka, dali kang makapag-COVID test. Congressman ka, senador, government officials, saan ka mo access magpa-test ka? O may bayad. Kay lakas man ka. Pero mga pobre, ang mga kabos, ang mga tarong nga tao, apan pobre, hasa may ilang ipatest nga mas kwarta. Huwag nila halos ikaon. Muna ko siya mabati, mo conclude ka, unfair ang gobyerno, unfair ang Ginoo, unfair ang pahitabo, tungod kay we are unable to see the things in God's perspective. Ang atong patanaw, dili sakto. Ngayon si David, do not fret, ayaw ka guol, ayaw ka balaka. Kung nag-take advantage ang mga hayahay kahimta nga dautan. Pailob lang. Lain pa, nga pagbati sa mga tao, panahon sa krisis, o niya ang mga hayahay, nga unta dautan, nakabintaha. Ang mga tao maingon, wa pa na sila kilati ng mga tuhana, no? Wa pa na sila pakilatis Ginoo, warong silutan, o mga matay na sila. Nga pahayahay man diha, ang kita galison nagmagayo. So, usahay mo bati tanyana. Pero ni-advise na to si David, ingon nga siya ni bati pa na sa una ka-overcome na siya, mitambag siya, ayaw ka guol, ayaw ka lagot, ayaw ka suko. Kung makita kas mga taong dautan, na milambo, unas hayaya kahimtang, o nindot ang ilang pag-take advantage sa panahon, ay lang, kasuko. Sige lang. Lain pang mga hinungdan nga nung ni-create sa ila ang kaguol, kahasol, kasuko, o kining envy sa panahon sa krisis. Tungod sa gitawag og the future of their children. Kung ikaw mag-analyze, kung sakit og maon sa kong mga anak, kalisod ang panahon, ka-krisis, labi na karon panon sa kanang edukasyon sa mga bata ron. Unsa na ka ang kahimtang sa mga bata karon mahitod sa eskwela kagubot na kay quarantena, di na pwede mag face to face magklase. Unya kinharan virtual na ang magklase. Usahay mo create nimo, usahay nga unsa kay kaugmaon sa kong mga anak. Galiso magani ko karon pagpakaon. Nga mag-virtual na hinoon, huwag mo ko'y gamit nga smartphone or laptop or unsa pa na nga tablet nga magamit sa online learning. Mao na nga nitong June 16, gibalita nga taga-Albay naghikog ang usa ka bata
16 years old, 19 years old. Kay nag-uol siya nga ilang eskwelahan mag-online na. Need na siya tablet or smartphone, signal sa wifi, wa man sila ila kay pobre man sila. Ni-create niya distress, kaguol kabalaka, nga pobre pa sila, musamot na kapobre lang ginikanan kay mudimad ng electronic equipment or gadgets. Nga was like kwarta. Yan yung i-share sa iyang inahan nga, saluagin ko nga, magkalisod samot ani kay online learning naman. Iya pa nag-i-share sa iyang manghod, nga nag-uol siya na balaka, nga musamot na kung kalisod ang ginikanan, pobre pa silang daan, musamot na, kaya nakinahanglan man o electronic gadgets sa iyang pag-eskwela. So netabo, naghiko na lang siya na itong June 16. Meaning, kung analyze ka sa crisis karon sa panahon, may tungod sa future sa imong mga anak, kung galisod ka na pa'y crisis, ni demand pa og tag-as nga gadget para makapadayon imong pag-eskwela, mabala ka jud ka about the future of your children. Muna gaisgot si David, sa sunod nga versikulo, verse 25, nagisgot siya about children. Ngayon si David, nabalaka mo, may tungod sa ugma sa mga bata. Unsa ilang pag-eskwela, ilang kinabuhi. Ngayon si David, I will give you a testimony. I was young, and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. Ngayon si David, nabalaka mo sa kaugmaon siyang mga anak, unsa ilang kahimtang, unsa nila pag-eskwela, ilang pagkinabuhi. Sudyanta mo, bata pa ko, natigulang na lang ko. Wala ko kita og matarong gipasagdan sa Dios, o ilang mga anak nagpalimos. Wala ko kita niya na. Meaning, ang punto ni David Maoni, in spite of what's happening right now, sa itong palibot na crisis, there's a light at the end of the tunnel. Ay mo kabalaka. Kung natakaroon sa kangit-ngit sa usa ka langog, sa tumoy ni ini na ikahayag. There is no such thing called permanent storm. Way butang gitawag og bagyo permanente. Mulabay dyan ang bagyo. Ang klaseng problema mulabay dyan na katong gitawag og Spanish flu, milabay. Cholera outbreak, milabay na. Ug ubang pang klaseng epidemic crisis, milabay ra na. And this COVID-19 crisis, mulabay ra sad ni. Mao na nga si David Bingon, I was young, and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. Ay, kabalaka. Tanawa lang sa unahan, naray kahayag, makita nimo. Ayaw lang pagwag paglaom. Sangkapan ka na sa Diyos. Ay, kabalaki ng ugma. Mingon si Jesus sa Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow. Ayaw, kabalaki ng ugma. Kung mga anak o eskwela sa kay gamito nila, mingon si Jesus, do not worry about tomorrow. Ano? If you love your children, ay mo kalimot, nabalaka ka sa kugmo sa imong anak, kay imong gihigugma, imong gimahal imong anak. Pero kalimot, if you love your children, God loves your children even more than you do. Kung ikaw nabalaka sa kugmaon sa imong anak, kay imong lang gimahal. Ayaw kalimot, kung gamahal ka sa imong anak, sobra pa ang Diyos gamahal nila kay kanimo. Itugyan na sila sa Diyos, ihatag sa Diyos. That's why imbis ma-discourage ta, imbis matinta ta pag-backslide, pag-discourage,
This is the time for us to renew our commitment to God. Ngunit ang oras o panahon nga atong ibalik ang atong gugmas Ginoo, atong first love. Ngunit yun ni David, verse 37. Consider the blameless, observe the upright, there is a future for the man of peace. Instead, nga mag-dwell ka anang crisis, sigtanaw ka na, ay buhaton mo ni. Gamitan ng panahon karon nga mahimo ang sitwasyon nga mudut-dut kag samot sa Ginoo. Muna gitawag og there is a future for the man of peace. Unsa man ang man of peace? Ang man of peace ngunini. Basta tao ka sa kalinaw, nangita ka sa pagkamatarong, bisan dili maayo ang panghitabo sa imong kinabuhi, musamot hinuon ka og dut-dut sa Ginoo. Munay taong gitawag og man of peace. Tao nga mangita gubot. Imbis ka nakagubot na, samtan pa nimo gubot. Pero ang man of peace, lahi. Nagkagubot na ang panghitabo, ang palibot, nag-crisis na, pero siya, gamito niya, nga damor siyang musutsot sa kalinaw. Damor siya musutsot sa Ginoo. Ngunang ang laingan sa man of peace is man of wisdom. A wise man. Ang laing term, a future for the man of peace, usas nga lang na niya pasabot, a wise man or man of wisdom. That's why, kung wise ka na Kristohanon, kung man of peace ka nga pagkatao, kining panahon na karon magpasamot ni mugdot-dot sa Ginoo. Mao na nga dahang mga Kristohanon karon nga faithful sa Ginoo, mga wise, mga man of peace, naghimo ni sila og family devotion. Imbes sa una, once a week na sila magdevotional, pag krisis, nisamot nun sila kada adlaw na. That's man of peace. Dili kayo, na problema, muna nung ka discourage ka. Wala nung kumampos Ginoo, kaya na problema. You're a man of trouble. Nangitag ikag problema sa kinabuhi, anak. Ang man of peace, damo na problema. Damo nun sa musot-sot sa Ginoo, ang tinubdan sa kalinaw. Mao na nga dahang mga taron nga naghimo sila o dahang programa nga padutot sa Ginoo. Sa una, was na devotional karon na ana. Sa una kausara karon katulo na. Sa una katulo ra karon kadadlaw na devotional. Kano to na man of peace. Kano to na man of wisdom, a wise man. Ngano? There's a future for the man of peace. Sa iyang kinabuhi, na krisis man og swala, kanunay siya na kaugmaon. Galantaw sa kanunay na tanang panghitabo, tanang sitwasyon, gamito niya ang oportunidad aron mahimaya ang Diyos. Maraming bitang Episo, chapter 5:15. Be very careful in how you live, not as unwise, but wise, using every opportunity, because the days are evil. Meaning, tanang pahitabo nga lisod moabot sa imong kinabuhi. Unya mo ni mo create nimo nga mosamot kapag duol sa Ginoo ang tinuod nga tinubas kalinaw, man of peace ka, wise ka. So, pangutana, what then is the solutions if I am angry, if I am anxious right now? Unsa may solusyon kung nakas pagbati ni karon nga nabalaka ka, naguol, nakas kasukos pagtus mahitabo karon? Unsa may atong solusyon ani? Mo ni ang part 2, the solution to anxiety and anger. So, when we look at government institutions, dahantag maunahuna nga dapat ang gobyerno unta natay changes himuon.
Kailangan mga protocol, pamaagi, di ka kontento, dapat na sila himong changes. But this is what I would like to say. Di lang ka masigi gunahuna sa palibot o sa gobyerno unsay changes usbon. Dapat mo focus ka sa sulod nimo unsay usbon diha nimo. So, ato isgutan karon ang solusyon. There are certain things that we ought to change. Na mga butang nga dapat usbon nato sa atong kagalingon aron masulbad kining anxiety or envy or anger sa imong kinabuhi because of the crisis. Usa niini dapat usbon nimo, let us change our attitude. Attitude from anxiety to calmness. Dapat gikas kaguol, kabalaka, dapat imutro nimo na nga dapat calm lang ka. Relax lang ka. The opposite of anxiety is calmness. Mayroon ng verse, do not fret. Ayaw ka balaka, ayaw ka guol, ayaw ka hasol, nga nakita ka sa mga taong dautan, may asinso, may hayahay, ng kinabuhi. Ayaw ka balaka, just relax. Have a rested life. Huwag yaw kalimot nga sa dihang kitang naluwas, nakabaton tag kaluwasan, misulod ta sa kinabuhi ng itawag o kinabuhi nga naas kapahulayan. Ngayon si Jesus, come to me. All of you who have heavy laden, and I will give you rest. Meaning, sa daing mo, doon ka ni Jesus, nakabato ka kaluwasan, nakabato ka kinabuhi, nga rested life. Sa kinabuhi, nga naas sa kapahulayan. Mao na nga, dapat, ang atong kinabuhi, nagaposist tas kinabuhi sa Ginoo, nakapahulay ta, bisan na'y problema, tungod kay ang Holy Spirit, ang iyang presensya, nagpuyo man ka nato. Muna mo hatag nato og kalinaw, joy, even in the midst of crisis atong palibot nato. Mayroon ng Ephesians chapter 3 verse 16. Si Paul nag-ampo ngadto sa taga-Episo, mayroon siya, that God would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. Sa imong sulod, inner being, imong sulod nga pagkatao, nag-ampo siya that God would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with His power, through His Spirit sa sulod nimo. Mao na nga dapat kung ikaw nagabato na sa presensya sa Holy Spirit, nagabaton kag kaluwasan kay mituo ka ni Kristo as Lord and Savior. Karon panahon sa pandemic crisis, instead mag-uul ka, usba na ngadto pagka relax. Usa kinabuhi nga rested life. Because the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit inside of us will strengthen us. Will give us peace and joy in the midst o problem. Mao na nga, let us remove our minds from anxiety and fear. Unya, alis din na og relax or calmness. Lain pang butang atong usbo nato, pagsulbad aning atong kabalaka o kasuko sa pangitabo. Let us change our perspective. Atong otro, atong panglantaw. Sa panglantaw nga mubo, ngadtos lantaw sa katapusan. From short sight to end in sight. Dapat yung panglantaw nimo dili mubo, kun dili yung panglantaw to as pinatumyan, to as katapusan. Ayaw sig tan-aw dungo-dungo, hangad tan-aw si katapusan. Mingon ang verse 2. Ayaw ka balaka, kasina, kalagot, sa mga taong dautan nga may asinso, may lambo, nag-take advantage sa mga tao, ngano? For like the grass.
they will soon wither. Like green plants, they will soon fade away. They will soon die away. Ayaw, kasi nakabala nila. Na may senso sila, naghayahay, natik advantage, ikaw luoy. Tanawa ang pinagkakatapusan. Kana sila sa marasagbot, mga laos na sila. Bisan sa green sa tanong, mga matay ra na. Tanawa ang pinagkaunahan na may tabo sa ilang kinabuhi. That is why, let us allow God to finish the story. Usahay kita kayo magbubutbot, reklamo, patiwasa sa ang Ginoo sa istorya. Wa pa siya mahuman. So, let us allow God to finish the story because every story, there is an ending. Example, no? Sa kinabuhi ni Jose, Joseph. Pagsugod sa istorya, butan siya. Pero gibudhian siya sa iyang kagulingong mga igsoon. Niabot ito siya, gatinarong, gabinutan. Apan, gitumuan siyang istorya sa iyang agalong babae. Napreso siya, kay gatinarong, napreso siya, kay gibuhatag sala, ngawa niya buhata. So, kung di ka magtuto kanunay, mag-uol ka, mahasol ka, unfair sa ining kinabuhi, Pero kung tanaw ni mo ang katapusang istorya sa iyong kinabuhi, nga nahimo siyang prime minister, mausab yung paglantaw. Pagbasa pa lang nimo, yung gitapos ni mong istorya, makaingon yun ka, pagkanindot yun di ay. Mapabilin ta diya si Ginoo bisan ang kahitabo murag di maayo kaysa katapusan ang Ginoo kay bao mo panalangin nimo. Wala sa kita pagutbot, reklamo, ay kalimot. Tugot ang Ginoo mo tapos aning pahitabo. From short sight to end insight, tanawa ang katapusan. Kung sinangatan sa mga tao nga nagbuhat og dautan. Busa pabiling tinarong, pabilin og kinabuhi nga kahimutan sa Dios. Kay moabot rang panahon, makita nimo ang ending. Lain pa, let us change our mindset. Atong utron, atong pangunahuna from panic to faith. Muna mingon ang verse 3. Trust in the Lord. Imbes kay magtuto ka, magsikabalangka ka, dapat pagtuo ang ibutang sa imong mindset. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. So let us change our mindset from that of panic to that of faith. Pero, unsaon man pag abot sa pagtuo sa imong kinabuhi, kung dili ka muyang pungad o pumalandong sa pulong sa Diyos. Naingon ang Romans, faith comes by hearing of the Word of God or by Word of Christ. So, kung gusto ka makabaton kag pagtuo, imbis katarantar, kapanik, you must give time to dig deeper in the Word of God. Give time to meditate on the Word of God. If you want to have faith in your life, you need to dig deep in the Word of God. Maghatag ang panahon. Mga panahon na nga, malandong ka, maminaw kas mensahe, mutambong kag mga prayer meeting, imo tagag panahon ang pulong sa Dios, parang mo create kini og faith sa imong kinabuhi og pagsalig ngadto sa Dios. Change your mindset from panic to faith. Kung saan paabot sa faith, dig deep in the Word of God. Lain pa, let us change our focus.
from circumstances to God. Ang focus nimo usba ayaw sigtutok sa mga pahitabo sa krisis. Tutok sa Ginoo. Mingon ang verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Meaning, tutok sa Ginoo. Adto kas Ginoo mag-delight. Dili kay nakakatutok sa problema. Kano na kang iskot problema. Sig kabalakas problema. Sa palibot, sing tanaw kaguol, sig hiskot kas pila nay namatay, pila nay na positive. Focus on God. Do not focus on the circumstances. Ano pasabot? Delight yourself in the Lord. Ang imong kinabuhi, dapat nakafocus sa Ginoo. Ang problema sa mga Hudyo panahon ni David, some of the Jews at that time their focus was on crisis. Their focus was on the wicked people. Nakatutok sa mga taong kurap, daotang mga tao sa iyang panahon, sa panghitabo, daotang hari, nga dumala, nakalimot sila pag-focus sa Ginoo. Mao na nga, kung mo-focus gani ka kanunay sa imong problema, imbis gamara ng bukid, mahimong dako kaayong mountain. Imbis murag binuungan na, kay sing tutok ka, murag dako kaayong bato. Pero kung mututok ka sa Ginoo, ang problema gamay ra. So, from circumstances, focus to God. Muna'y pasabot ni David was trying to say, change your focus instead of focusing on circumstances, focus on God. The focus is not people. The focus is not your neighbor. The focus is not the circumstances. The focus is God. Dapat atong focus Ginoo sa atong kinabuhi. Mo ni nga kitaray naghatag yun og problema o kitaray galisod-lisod sa atong kinabuhi. Kung ikaw Christian ka, usahay imong gi-complicate ang Christian life o Christianity, ikaw ray galisod-lisod sa imong Kristohanong kinabuhi. Para nako ang Kristohanong kinabuhi inira ka simple. Christian life inira. Para nako. Salig lang sa Ginoo sa tanang panghitabo. Sunod lang kaniya bisag wa ka kasabot. Buhata lang insakto bisag nakastaliwa sa daotang panghitabo. Moro gani ka masabtan what is Christian life. Christian life is the focus God. Mauna nga mingon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Para na sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all you need, ipakapinra niya. Delight yourself in the Lord. Unahala ang Ginoo, tutok lang kaniya, sunod lang niya, salig lang niya, ang imong gikinahanglan, ipanghatag na niya, sunod nimo. That is Christian life. The focus is God. Salig lang kaniya. Sunod lang kaniya. Bisag wa ka kasapot. Bisag dili may pahitabo. Buhata lang ang tarong. Bisag dili may pahitabo. Ang ginaway bahala sa sunod nga mahitabo sa imong kinabuhi. Muna ko nasabtan, what is Christian life? Kanunay ra gayon. Salig sa Ginoo. Sunod niya. Magbutog matarong para niya. Bisag di ka kasabot, bisag di ka katungkan, bisag dili maayo, kamingon siya. He will give you the desires of your heart, and all your needs shall be added unto you. Kung unahon lang nimo siya, kung focus lang kaniya, salig ka niya kanunay, siya na bahala sa sunod. Just, do not complicate Christian life. So, kini nga salmo,
Mo-apply lang ni siya sa mga taong righteous. Kini nga Salmo 37, gisulat ni David ni pag-encourage sa mga righteous Jews to continue focusing on God, to continue trusting in the Lord, delighting in the Lord. Muna nga, ang topic niya, righteous Jews versus wicked. Yang encourage ang mga righteous Jews. Do not fret. Refrain from anger. Do not be envious kanila. Trust in the Lord. Delight yourself in the Lord. Wait upon the Lord. Muna advice niya sa mga righteous. So this psalm applies to the righteous. Pangutan. How to be righteous in the sight of God. To be righteous is to be right with God. Kung gusto kang mahimong matarong nga tao, ang pulong pagkamatarong o tarong is to be right with God. Aron mahimong kang matarong, ay mong pagkatao, imong kinabuhi, dapat mainsakto imong relasyon sa Ginoo. You have right relationship with God if you want to be called righteous in the Bible. Hindi pasabot ng atunhon ang righteous mo ni. Ako gamay ragsa siya daghan, ako mo righteous. Muna itong nahon na sa tinahanon nga pangunahon na what is righteous. Iyang sala 20, ako sara, righteous ko. Dili nga na sa Biblia. To be righteous in the Bible is to have the righteousness of God. Ug sa unsang paagi nga magabaton ka og righteousness gikas Ginoo. Mingon na Romans 5:10, while we were God's enemies, we were reconciled to Jesus, Jesus, through the death of His Son. Reconciled to Him, meaning to God. While we were God's enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, meaning Jesus. Tungod sa kamatayon ni Kristo, kita nga kanato kaaway sa Dios. Kontras Ginoo. Nahibalik ta sa Ginoo. Nakabaton tag right relationship sa Ginoo. Pinaagis kamatayon ni Kristo nga iyang anak. In what way nga atong relasyon sa Ginoo ma-right, mabalik sa insakto? Because Jesus died at the cross for our sin. Muna mingon ang 2 Corinthians 5:21. God made Jesus, Him, Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in Jesus we might become the righteousness of God. Unsaon nato makabatog pagkamatarong sa Dios, unsaon mabalik atong relasyon sa Dios nga naputol tungod sa sala. Pinaagi kay Jesucristo nga namatay sa cross. Wa say sala, apan gihimo siyang sala para ikaw nga makasasala makabaton og pagkamatarong nga iya sa Dios. Mga igsoon, sa mong kinabuhi ron. If you want to be right with God, Jesus already died for you. Ang buhato lang nimo, believe in Jesus as Lord and Savior. O gay mong kinabuhi, naway kabalaka, naway makasuko sa imong kinabuhi, o kahason. If you are right with God, if you have the righteousness of God because you believe in Jesus as Lord and Savior, ang imong kinabuhi, in the midst of crisis, you have joy and peace even right now. But, minsan ng Ginoo, in the future, maabot yung panahon na kita maka-experience sa literal kingdom of God nga magpuyo uban kaniya. So, wa naging problema, kaguol o kasamo. Magkakaroon, nga kining crisis. But, you can have the peace
the joy of God in the midst of crisis if you have the righteousness of God in your life through believing in Jesus who died for your sin. Mao na nga ako mag-encourage kanimo. Ayog tutok sa problema sa palibot karon. Tutok sa Dios. Ug ang pagtutok sa Ginoo, pagtutok kang Hesus. Nga kita makasasala, si Hesus may bayad para nato, para makabaton tag pagkamatarong ang ipangita sa Dios. Imong kinabuhi, itugyan na sa Ginoo. Sa ligi si Hesus ay mong kinabuhi as your personal Lord and Savior. Aron makiunsa tong kinabuhi ning kalibutan na, you are sure asa ka paingon. You are sure to live with God forever, to be with Jesus for eternity. Magamputa. Ama na mo nga langit noon. I pray na this message magahatag og kaalam sa mga taong namati. Ablihi ilang kasing-kasing hunahuna nga magmadinawaton sa kamatuoran. I pray, O Lord, na nga makabaton sila righteousness nga gikan kanimo ang pagkamatarong nga iya ni Kristo magahari unta sa ilang mga kinabuhi by believing in Jesus as their personal Lord and Savior. Ang among kinabuhi, Ginoo, kumutanas palibot ni, makabaton gimi kabalaka, kaguol ug kahasol ug kasuko kung magtutok mi sa palibot ug sa krisis panghitaboron. But if we put our trust in you, if we focus on you, magabaton mi kalinaw, peace inside of us, even in the midst of pandemic crisis. Thank you, Lord Jesus. Thank you for dying for my sins. Dalaygon ka sa mong kinabuhi. This I pray. In Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong mga mensahe kada Domingo. O hinaot nga kamo magpadayon sa pagsubay ang atong Facebook page Hagna Christian Gospel Fellowship. Hinaot nga kanunay ninyong subayon kini atong programa aron makadungog na usab kamo og mga laing mensahe sa sunod nga mga adlaw. Daghang salamat o hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan.